Babala, sana ay hindi magpapatrap si Coach Tim Cone sa mga problema ng Gilas team ni Coach Chat Reyes at mukhang nangyayari na naman ito ngayon. Ang pinakamalaking problema ng Gilas sa World Cup ay hindi ang preparation time per se, kundi ang pag-integrate ni na Jordan Clarkson, Kai Sotto at Scottie Thompson na kung saan very late na silang nakasama sa buong team. And knowing this, ang gusto ni Coach Tim Cone ay dapat kompleto na ang 12 players simula September 11 at sinimulan kaagad ni Coach Tim Cone ang training. Pero mukhang defeat pa rin ang plano ni Coach Tim Cone dahil hanggang sa ngayon, halos isang linggo na ay hindi pa rin sumama si RR Pugoy, and that made me wonder kung bakit ito nakakalusot kay Coach Tim Cone. Ang dami pa naman diyang mga healthy players na gustong maglaro. Pwede naman siguro si Marcio Lassiter na katulad rin ni Pugoy na great shooter and great defender. Kung hindi man healthy si RR Pugoy at kahit si Coach Tim Cone ay hindi niya alam kung kailan talaga magsisimulang mag-practice si RR at ang tanging may alam lang ay ang kanyang doktor. Mukhang hindi ito na-realize ni Coach Tim Cone at sana ipasok na lang niya kaagad si Stanley Pringle sa final lineup over RR Pugoy upang mabuo na ang team. Kulang na kasi ang preparation time at mayroon pang isang player na isang linggo nang hindi sumali at mukhang unfair naman yan sa ibang mga players. While I have nothing against RR Pugoy at Coach Tim Cone, pero ang ayaw lang natin ay magkaroon ng the same mistake si Coach Tim Cone sa previous Gilas team ni Coach Chat Reyes. 1 week has been wasted at hanggang kailan kaya magiging healthy si RR Pugoy? Sana pinasok na lang si Arvin Tolentino at hindi ito fair as far as Coach Tim Cone's plan is concerned. Parang kay Scottie Thompson ang sitwasyon ngayon ni RR Pugoy na okay lang daw na hindi nakakalaro dahil he is with the team the whole time. Pero ang hindi maganda, after ng World Cup, ay big deal pala ang injury ni Scottie Thompson. So ito na naman ngayon si RR Pugoy. The same mistakes all over again. Bakit ba hindi pwedeng i-drop na lang at papalitan ng bago? Bili pa rin naman tayo kay RR Pugoy dahil kahit may medical problem siya, ay present pa rin siya everyday. Pero as far as the reports are concerned, ay hindi ito sumama sa training. Ang dami naman dyan na napakagaling na mga players. Nandyan pa ang mga players ng PBA na untapped. Napakaraming pagpipilian na deserving na ipalit kay RR Pugoy. Babala ito kay Coach Tim Cone na huwag ma-distract sa mga outside forces at dapat he has the free hand to choose, plan and decide without fear and with fairness. Again, I have nothing against RR Pugoy and Coach Tim Cone. Ang ayaw lang natin is to make the same mistake as the World Cup. Na mayroong mga players na ilang araw lang nag-ensayo bago ang competition. That is an acceptable mistake sa ngayon. Dahil very fresh pa ang mga sugat ng bawat players, bawat coaches, bawat stakeholders at ng bawat Pinoy basketball fans. Samantala, si Lauri Markkanen, ang kasalukuyang membro ng Utah Jazz, ay nagiging controversial na issue sa kasalukuyang ranking ng mga pinakamahusay na power forward sa NBA. Ito ay nagbibigay daan kung ang pagka-rank sa kanya ay makatarungan ba sa latest list. Sa pagpasok ng 2023-24 NBA season, nasa kanyang balikat ang responsibilidad na patunayan ang kanyang kakayahan. Matapos ang isang napaka-successful na kampanya nung nakaraang taon kasama ang Utah Jazz, masugid na inaabangan ng mga fans kung mayroong sapat na puwersa si Lauri Markkanen na magpatuloy sa pag-angat sa kanyang rank sa liga. Gayunpaman, hindi makakaila na may mga taong nagpapababa sa halaga ng kanyang mga nagawa bilang isang player. At sa pinakabagong ranking ng Hoops Hype para sa mga power forward sa NBA, makikita ang pangalan ni Lauri Markkanen sa ika-8 pwesto sa liga. At may mga manlalaro tulad ni Paolo Banchero ng Orlando Magic na nasa ika-7 rank at si Zion Williamson ng New Orleans Pelicans na nasa ika-4 na rank
na mas mataas pa ang rank kaysa sa kanya. Ang nasabing ranking ay nagdulot ng mga pagtutol at pagtataka mula sa mga tagahanga at experts ng basketball. Ito ay nagpapakita kung paano nagbabago ang pananaw ng iba't ibang tao sa halaga at potensyal ni Lauri Markkanen sa liga. Samantalang maaring may mga dahilan at konsiderasyon na nagdala sa kanilang posisyon sa ranking, hindi makakaila ang katotohanan na may mga sumusuporta sa kanya at nagtitiwala sa kanyang kakayahan. At sa kabila ng mga pag-aalinlangan, umaasa ang marami na si Lauri Markkanen ay magpapatuloy na magbigay ng magandang performance sa hinaharap at magpakita ng dahilan kung bakit dapat siyang kilalanin bilang isa sa mga elite na power forward sa NBA. Hindi lamang ito para sa kanya, kundi para sa kanyang koponan at sa mga tagahanga na umaasa sa kanyang tagumpay sa susunod na season. At narito ang Hoops Hype Top 10 Power Forwards para sa 2023-24 season. At number 1, Giannis Antetokounmpo. 2, Anthony Davis. 3, Pascal Siakam. 4, Zion Williamson. 5, Karl Anthony Towns. 6, Jaren Jackson Jr. 7, Paolo Banchero. 8, Lauri Markkanen. 9, Evan Mobley. 10, Kristaps Porzingis. Si Lauri Markkanen ay tunay na kahangahap noong 2022-23 season kung saan siya ay nagtala ng mahigit na 12 points kada gabi at may halos 50% na shooting percentage from the field, kahit na sa mga difficult shot attempts, at may 39.1% mula sa 3-point range. Ang magaling na face-up mid-range at 3-point shooter ay tila isang malaking deal para sa Utah Jazz, dahil si Markkanen ay magiging malapit lang sa top 100 sa sweldo sa 2023-24 season at may kontrata siya hanggang 2024-25 season sa halagang $18 million, isang napakababang halaga para sa isang manlalaro na all-star level. Inaasahan na mas marami pang malalaking bagay mula kay Markkanen para sa 2023-24 season. At yan ay ayon kay Frank Urbina ng Hoops Hype. Sa 66 games nung nakaraang season, nagtala si Markkanen ng average na 25.6 points, 8.6 rebounds, and 1.9 assists sa elite efficiency. Malaki ang naitulong nito sa season ng Utah Jazz at ang kanyang unang pagkakasama sa All-Star Game sa isang competitive na Western Conference ay patunay kung gaano siya kaepektibo. Meron ding napakatinding kasanayan si Markkanen na hindi lang mahirap pantayan, kundi mahirap itong hanapin sa iba na katulad niya. Isang 7-footer na kayang mag-score sa lahat ng bahagi ng court, ang tulad niya ay iilan lamang at lalo pa siyang nagiging mas magaling sa paglipas ng panahon. Isang kapanipaniwala at makabuluhang season ang kailangan ni Lauri Markkanen upang makamtan ang higit pang respeto sa buong liga. Ang pag-angat sa antas ng Utah Jazz sa pamamagitan ng pagkaroon ng 3 unang draft pick sa kanilang young core ay maaring maging simula na magbigay ng mataas na antas sa energy sa kanilang koponan. At inaasahan na mag-angat sa kalidad ng koponan at ng kanilang record sa Utah Jazz, at inaasahan ang isa pang kakaibang season mula sa The Finisher sa kanyang ika-7 taon bilang professional. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.